O anyway, alisin na ho natin si Binoy, mga kababayan. Ngayon ho, asan na ba tayo? Dumito muna tayo. Eto, binoto nyo to. Oh. First class, ito mas Oh, di ba? Kilala nyo yan. O, nag-uutuan ho yung dalawa, si Boy Dila ho at si Boy Dila, ito si Jimmy Bondok, ano ba maitatawag natin dito? Well, ewan ko, bahala siya sa hindi naman pwedeng lagyan ng pangalan, no? Hindi natin pwedeng tawagin kung anong boy, hindi naman senador, natalo naman no. O, nag-uutuan sila ni Boy Dila. Kasama ko, idol ko lang. idol. Uma-idol pala to no? Ng mga mahilig sa mga ganun, sa mga flood control. Naalala nyo si Boy Dila, mga kababayan, halos siya yung una. Siya yung unang nagsabi, naku, wala pong kinalaman ng mga senador o wala po akong kakilala ng mga senador na dikit po doon sa mga contractor, etc. na. Ang bilis magsalita ni Boy Dila. Si Boy, let me be the one. Hindi natin pwedeng tawaging let me be the one yan. Hindi naman ho kasi nanalo sa pagkasenador. Oh. Talo, saka sa basketball. Yun. 30 points. Teammate, first class, ito mas magaling sa akin. Hindi, balya. Idol ko to. Balya lang ako, balya. Oh, di ba? Naisingit ko lang ho sa inyo yun, mga kababayan. Ha? Yan po yung mga kalidad ng ating senador. Huwag nyo lang pong isama. Ito pong si Jimmy Bondok, Robin Padilla, Boy Dila, si Chis Escudero, isa pa yun. Di ba? Dati sabi ko, ang galing nitong si Chis Escudero. No? Ang galing magsalita, ang galing magpaliwanag, ang galing sa lahat. No? Tapos nung nag-impeachment na ho, mga kababayan, ayun, sorry. Parang nawala ang galing. Parang nawala ang paghanga ko doon kay Chis Escudero. Bakit to, mga kababayan? Biruin mo, yung mga kabataan natin, yung mga kababayan natin, alam na alam nila kung ano ang ibig sabihin ng portweed. Pero kay Chis Escudero, wala. Hindi maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng portweed. O, eto naman. Tsaka yung mga insertion, boy, iyakin yan. Boss, nagre-reklamo yan. Panalo daw sila. Tama ka, Ronaldin Pancho. Tama si Ronaldin Pancho. Ito palang kampo, tama, naalala ko si Kibuloy, etong si Jimmy Bondok, Olanap daw ho sila. Ano yung Onalap? Panalo daw ho sila, mga kababayan. Biruin mo yung mga pangalan nito, anak ng tinapa, nandoon po sa mga pang-30. Ang bilang po nung kanilang mga pangalan, pang-30, tapos nangangarap, manalo po bilang senador. Yun nga pong si Abalos na nasaan, number 14, number 13, yung kanyang pangalan. Bago pa lang po magkatapusan ng bilangan, mga kababayan. Sabi ni Abalos, ako po ay magko-concede na. Mag-aano na po ako. Alam ko po na hindi na ako mananalo. Babawi na lang sa susunod. Yung mga ito, kung sino pa po yung mga nasa kulela at sila pa yung nagrereklamo. Kaya hanggang ngayon, mga nag-iiyakan, Kaya hanggang ngayon po, puro kritiko na lang po ng Pangulo. Habang ang ating Pangulo, mga boss chief amo, sir, inaayos lahat-lahat. Ayan, flood control pa lang, ha? Villanueva, flood control pa lang. Na sinasabi ni Villanueva na hindi naman daw sila naglalobby o hindi naman daw sila nakikipag-usap o siya mismo doon sa DPWH. Yung pala, yung kapatid ang pumupunta. Yung kapatid ang nakikiusap. Di ba? Yan kasi ang maraming tinatago. Kaya ganyan sila, kasama yan siguro sa maraming tinatago ng korupsyon. Mga tuwang-tuwa sila after itak yan. Hindi mabubuko at mabubuko din ho yung mga yan, mga bossing. Alisin ko na to. Ano nga pala nangyari sa Minarder sa'yo? Sabi ni Jay Domingo. Ano nga pala nangyari sa Minarder na sa'yo? Ano Minarder? Wala naman minamarder. Sana nga, si Abalos na lang nanalo kesa kay Bato Pic. Nako, si Bato Pic at si Bungo, mahirap naman talagang talunin yun. Ano po,
magsosolid yung mga DDS doon eh. Magsosolid ho yung mga DDS, mga kababayan. Kaya imposible silang talunin, no? Kaya nga, nagtaka lang ako, ang naging boto ho nila ay 20 milyones lang. 20 milyones lang ho, mga kababayan. Ibig sabihin, doon po sa ikinakalat nila araw-araw, gabi-gabi, no? Na 32 milyones ho sila, wala na talaga. Hindi na ho totoo. Dahil po tayo, mga kababayan, alam ko, marami dito sa viewers natin, kasama po ang inyong lingkod, mga bossing, eh hindi na tayo sumusuporta sa kanila. Di po ba? Kaya kung makikita nyo ho, mga boss chief amo, sir, bumababa na yung suporta ng mga DDS, mga boss chief amo, sir. No? Ngayon ho, mga kababayan, eto, umano muna tayo, pahinga muna natin yan bago tayo mismong pumunta kay General Torre. Dumako muna ho tayo sa pagpapalakas po ng depensa at opensa ng ating bansa. No, mga bossing, sa loob at labas ng bansa. Siya nang nagpapatuloy na Dito muna tayo, no? Game! tuloy ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas sa dagat man o himpapawid. Patunay siya ng nagpapatuloy na Exercise Alon 2025. Yan ang agenda report ni Francis Pope. Naku po, baka ma-question na naman to ni Inday Sara Duterte. Ano? Baka ma-question na naman to ni Inday Sara Duterte, mga kababayan. Eh, alam niyo naman po si Inday Sara Duterte, kapag kami mga ganyan ho, no? Pag kami mga ganyang exercise, kung ano-ano, pag may mga missile na inilalagay sa ating bayan para po mas paigtigin ang depensa ng Pilipinas, nagku-question yun eh. Bakit tayo may mga missile? Bakit tayo may mga ganito? Natural po, Madam Vice Presidente, nakita nyo naman po ang kilos at galawan ng China. Di ba? Binubuli na nga tayo, nagtatanong pa kayo. Hindi, kayo naman no? Nag-echo lang daw ang Vice Presidente doon sa sinabi ng China. Di ba? Nag-echo lang daw po ang Vice Presidente doon sa sinabi ng China. Alam niyo naman po yung mga yan, sunod-sunuran po sa China, mga bossing. Kaso po, ang ating Pangulo, tuloy-tuloy lang. India, grabe ang suporta kay BBM o Ray Santos. May mga BrahMos missile pa nga, di ba? At ito po, naniniwala ako, ito po ang isa sa dahilan kung bakit po yung mga kababayan natin, mga kakamping, mga bossing, ay patuloy po ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos.